Noong Setyembre 2016, isang malakas na lindol na may magnitude 7.8 ang yumanig sa kanlurang baybayin ng Luzon sa Pilipinas. Upang sagipin ang mga nakaligtas mula sa mga guho ng mga gusali, agad na ipinadala ang 12 miyembro ng Special Rescue Unit, SRU, ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Office, DRRMO. Sa loob ng 45 araw na malaimpyernong rescue operation, kasama sa team ang kaisa-isang babaeng miyembro, ang 29 taong gulang na si Isabel Reyes. Pagbalik niya, nakatanggap si Isabel ng isang nakakagulat na diagnosis sa ospital. 8 linggo na siyang buntis. Gayunpaman, negatibo ang resulta ng kanyang health check-up bago siya umalis. Sa loob ng 45 araw na deployment, wala siyang anumang record ng pag-alis sa kampo, walang record ng pakikipag-ugnayan sa sinumang tagalabas, at hindi man lang umalis sa base camp, ngunit nabuntis siya. May isang malinaw na pulang marka sa pulso ni Isabel, isang pasa na maiiwan lamang kung mahigpit na hinawakan ng isang tao. Gayunpaman, sa pasilyo ng ospital, napaupo siya sa sahig, walang masabi, at tinakpan na lamang ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Ang kanyang ina, si Aling Sonia, ay nagmamadaling pumasok sa istasyon ng pulis. Sinabi niyang may nangyaring karumal-dumal sa kanyang anak habang nasa overseas deployment. Ngunit umiling lamang ang pulis at sinabing kailangan ang biktima mismo ang magsasampa ng reklamo. Bagamat sinimulan ang investigasyon, walang anumang naiwan sa lugar ng pinangyarihan. Walang CCTV, walang logbook ng mga pumasok at lumabas. Nakasaad sa listahan ng distribusyon ng tulugan na si Isabel ay kasama sa isang kuwartong para sa 2 kasama ang isang babaeng interpreter. Ang 11 pang miyembro ng team ay iisa ang sinasabi, walang nangyari. Sa huli, ibinasura ng piskal ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Mabilis na kinalimutan ng lipunan ang pangyayaring ito. Tahimik na umalis si Isabel sa SRU at nagsilang ng isang malusog na batang lalaki na may timbang na 2.8 kilo. Upang kumita para sa gatas at upa, ang kanyang ina na si Aling Sonia ay nagpupunta sa bagsakan tuwing 4:00 ng madaling araw para magbuhat ng 20 kilong mga kahon ng gulay na halos kumikita lamang ng yalitad lang sa isang araw. Samantala, si Isabel ay madalas na nagpupunta sa isang mental health clinic at umiinom ng 3 tableta araw-araw. 5 taon ang lumipas. Nang tila nakalimutan na ng lahat ang mga pangyayari, isang tawag ang natanggap ng Center for Whistleblower Protection. Ang tumawag ay ang pinakabatang miyembro ng team na ipinadala noon. Sa nanginginig na boses sinabi niya, peke ang listahan ng distribusyon ng tulugan. Hindi kailanman tumira si Isabel sa kwartong para sa 2. Sa halip, mag-isa siyang tumira sa isang hiwalay na container van sa tabi ng generator. Noong gabing iyon sa base camp sa Luzon, sa hiwalay na container van sa tabi ng generator, ano nga ba ang tunay na nangyari? Sa isang saradong kampo na may 12 tao lamang, bakit iisa ang sinasabi ng natitirang 11 miyembro at sa orihinal na listahan ng distribusyon ng tulugan na bigla ang ipinadelete noong 2:00 ng madaling araw, ano ang nakasulat doon? Nagsimula ang kaso. Noong Setyembre 2016, sa kanlurang baybayin ng Luzon sa Pilipinas, sa ika-4 na araw matapos ang isang malakas na lindol na may magnitude 7.8, sa mga guho ng isang gumuho na 3 palapag na pampublikong pamilihan, ang 12 miyembro ng Special Rescue Unit ng DRRMO ay walang tigil na nagsasagawa ng search and rescue operation sa loob ng 72 oras. Ang alikabok mula sa semento ay lumulutang sa pagitan ng mga guho at sa halos 40 gradong maalinsangang hangin, basang-basa na ng pawis ang likod ng mga miyembro. Sa 11 taong ito, ang kaisa-isang babaeng miyembro, ang 29 taong gulang na si Isabel Reyes, ang responsable sa pinakaunang gawain ng pagdetect. Kailangan niyang ipasok ang itaas na bahagi ng kanyang katawan sa siwang ng mga bakal at durog na semento upang kumpirmahin kung mayroon pang mga senyales ng buhay sa ilalim. Ang gawaing ito, na pagpasok sa isang siwang na wala pang 50 sentimetro ang lapad, ay tanging si Isabel lamang na may maliit na pangangatawan ang makakagawa at hindi siya kailanman tumanggi.
Sa mga kasabayan niyang miyembro, kilala si Isabel sa kanyang kasipagan at dedikasyon. Ang namumuno sa ipinadalang team ay si Captain David Vargas, 42 taong gulang, na may 10 taong karanasan at nakapag-deploy na sa Nepal, Pilipinas, China, Ecuador at Vanuatu, isang veteranong mayaman sa karanasan. Pagdating sa lugar, sa isang joint press conference kasama ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, tiningnan ni Captain Vargas ang kamera at buong tapang at tiwalang sinabi, kahit isang hibla na lang ng pag-asa, ililigtas natin sila hanggang sa huli. Sa ilalim ng mga flash ng media, ang ekspresyon ni Captain Vargas ay napakatatag. Ang larawang ito ay ipinalabas din sa mga balita pabalik sa Maynila. Gayunpaman, sa pansamantalang tolda sa likod ng press conference, tila naging ibang tao si Captain Vargas. Nang patayin ang kamera, agad siyang lumingon at sumigaw sa mga miyembro ng team sa likod niya, gamit ang magaspang na pananalita at pagmumura at nag-utos ng mga gawain. Nakayuko lamang ang mga miyembro at walang sinuman ang nangahas na sumagot. Sa harap ng 10 taong veteranong kapitan, mula sa baguhan hanggang sa mga senior na miyembro, walang sinuman ang nangahas na magsalita. Ang base camp ng rescue team ay itinayo sa isang bakanting lote sa tabi ng isang ganap na nawasak na paaralan, 8 military container van at 3 malalaking waterproof na tolda ang inilagay sa maputik na lupa. Ang tubig ulan mula sa tag-ulan ay madalas na tumatagos sa ilalim ng mga tolda, kaya laging basa ang mga sleeping bag ng mga miyembro. Sa prinsipyo, 2 tao sa isang kwarto. Si Isabel ay orihinal na naka-schedule na makasama ang lokal na babaeng interpreter na si Linda Santos. Ngunit sa ikalawang araw ng deployment, binago ni Captain Vargas ang arrangement ng tulugan. Hindi ito ginawa sa pamamagitan ng opisyal na dokumento, kundi sa pamamagitan ng isang pribadong utos sa logistics head na si Benitez gamit ang isang messaging app. Hindi itinala ni Benitez ang pagbabagong ito sa opisyal na listahan ng distribusyon ng tulugan. Bilang resulta, hindi tumira si Isabel sa kwartong para sa 2 kasama si Linda, kundi mag-isang inilagay sa isang single container van sa pinakaliblib na bahagi ng kampo, sa tabi ng generator. Anong klaseng lugar ang container van na iyon? Katabi nito ang generator kaya napakaingay at mahigit 30 metro ang layo mula sa ibang mga tulugan. Isa itong sulok na halos walang dumadaan pagsapit ng gabi. Hindi nagtanong si Isabel kung bakit kailangang magpalit ng tulugan dahil iyon ay utos ng kapitan. Sa gabi ng ika-9 na araw ng deployment, isang malakas na ulan na karaniwan sa mga tropikal na rehiyon ang bumalot sa buong kampo. Ang ulan ay parang ibinubuhos mula sa batya. Isa sa 2 generator ang tumirik dahil sa sobrang karga na naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng ilaw sa labas ng kampo. Iyon ay isang gabing nilamon ng dilim at ulan. Noong mga oras na iyon, ang baguhang miyembro na si Marco Bonifacio, 15 taong gulang, na responsable sa pagbabantay sa labas ng kampo, ay 2 araw nang walang tulog at nakatayo sa kanyang pwesto. Maya-maya, narinig niya mula sa direksyon ng container van ni Isabel ang isang mahinang tunog ng isang mabigat na bagay na bumagsak na sinundan ng isang maikling tunog na parang sigaw na tumagos sa ingay ng ulan. Lumingon si Marco sa direksyong iyon, ngunit wala siyang makita sa dilim. Dahil sa 2 araw na walang tulog, inakala niyang tunog lamang iyon ng mga labi mula sa guho na naanod ng ulan, kaya hindi na niya ito pinansin. Walang isinulat si Marco sa kanyang duty report. Kinabukasan ng madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, pagdating ni Isabel sa lugar ng pagliligtas, may malaking pasa sa kanyang kaliwang pisngi mula sa kanyang cheekbone hanggang sa baba. Tinuro ng miyembrong si JP ang kanyang mukha at nagtanong, "Anong nangyari diyan?" Umiwas lamang ng tingin si Isabel at maikling sumagot, nauntog sa hamba ng pinto ng container. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na siya nagsalita. Sa sandaling iyon, dumaan si Captain Vargas sa tabi niya, tinapik ang kanyang balikat at sinabi sa mahinang boses, "Ingatan mo ang sarili mo."
Ang eksenang ito ay nakita ng interpreter na si Linda Santos mula sa layong 3 metro, ngunit ang nakita lamang niya ay ang pagtapik ng kapitan sa balikat ng miyembro bago umalis. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magbago si Isabel. Naging napakatahimik niya, madalas na hindi kumakain ng rasyon at kusang loob na humihiling na mag-duty sa gabi para maiwasan ang pakikisalamuha sa ibang miyembro sa araw. Napansin ni Linda na gumagamit ng parehong pasilidad sa pagligo na naging abnormal ang tagal ng paghuhugas ng kamay ni Isabel, ngunit inisip lamang niya na dahil ito sa stress sa lugar ng sakuna. Tinanong ni Vice Captain Cruz si Captain Vargas, "Medyo kakaiba si Isabel nitong mga nakaraang araw, okay lang ba siya?" Hindi man lang lumingon si Captain Vargas at sinabing, "Hindi na siguro kaya ng katawan niya. Babae kasi." Sa regular na ulat na ipinapadala pabalik sa headquarters, isang linya lamang ang nakasulat tungkol sa kalagayan ni Isabel. Normal ang pagganap sa misyon. Natapos ang 45 araw na deployment, dumating ang mga miyembro sa Ninoy Aquino International Airport. Naghihintay ang kanilang mga pamilya at media sa arrival hall para salubungin sila. Ang ina ni Isabel, si Aling Sonia, ay nakatayo sa may exit. Nang makita ng 68 taong gulang na si Sonia ang mukha ng kanyang anak, agad niyang ibinuka ang kanyang mga braso. Lumapit si Isabel sa kanyang ina, walang sinabi, at niyakap lamang ito ng mahigpit. Sa loob ng 10 minutong paglalakad mula sa airport patungo sa paradahan, nanatiling tahimik si Isabel. Hinawakan ni Sonia ang kamay ng kanyang anak at ilang beses na sinubukang tingnan ang kanyang mukha, ngunit sa huli ay hindi niya naitanong, "Anong nangyari?" 3 linggo pagkatapos bumalik sa bansa, si Isabel ay nagsusuka tuwing umaga, palaging nahihilo at hindi na dinatnan. Pumunta siya sa isang OB-GYN clinic sa Quezon City. Habang nakaupo sa examination chair, itinuro ng doktor ang ultrasound screen at sinabing, "Congratulations, 8 linggo ka ng buntis." Biglang nadulas si Isabel mula sa upuan at napaupo sa sahig. Tinangka siyang tulungan ng nurse, ngunit nanatili siyang nakaupo sa malamig na sahig sa loob ng 30 minuto. Walang kasintahan si Isabel. Bago umalis ng bansa, 45 araw na ang nakalipas, negatibo ang resulta ng kanyang pregnancy test at sa loob ng 45 araw na deployment, hindi siya umalis ng base camp kahit isang hakbang. Pagkaalis sa OB-GYN clinic, hindi sumakay ng taxi si Isabel. Hawak-hawak niya ang medical certificate at naglakad ng 2 oras bago makarating sa kanyang maliit na inuupahang apartment sa Taguig. Ikinandado niya ang pinto at 2 araw na hindi sinagot ang anumang tawag. Hindi makontak ang anak, si Sonia ay halos masunog sa pag-aalala, kaya hiniling niya sa administrator na gamitin ang spare key para buksan ang pinto. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang anak na nakabaluktot sa isang sulok ng sala, walang kinakain. Lumuhod si Sonia sa tabi ng kanyang anak at nakita ang pulang pasa sa kanyang pulso at ang gusot na medical certificate mula sa OB-GYN na nakakalat sa sahig. "Anak, ano ba talagang nangyari sa iyo sa ibang bansa?" Nakatalikod lamang si Isabel sa pader at hindi nagsasalita. Hinaplos ni Sonia ang likod ng kanyang anak, ngunit napahinto ang kanyang kamay sa ere. Ang katahimikan ng kanyang anak ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sagot na bumibigat sa kanyang puso. Tumayo si Sonia, lumabas ng bahay, at dumiretso sa Quezon City Police District, QCPD, Station 7. Sa harap ng blotter desk, nagsalita si Sonia, "Yung anak ko po, mukhang na-rape habang nasa misyon sa ibang bansa." Tumingala ang naka-duty na pulis at maikling sumagot, "Kailangan po ang biktima mismo ang magsasampa ng reklamo at saka komplikado po ang proseso para kumpirmahin ang jurisdiksyon sa mga kasong nangyari sa ibang bansa. Baka hindi po namin matanggap ang reklamo ngayon." Matagal na nakatayo si Sonia sa harap ng blotter desk at sa huli ay umalis nang walang naisampang reklamo. Paglabas niya ng pinto ng istasyon, huminto ang kanyang mga paa. Tumingala siya sa gusali ng istasyon bago muling humakbang. Kinabukasan, 8:00 ng umaga, hawak ni Sonia ang kamay ng kanyang anak at muling tumayo sa harap ng pinto ng QCPD Station 7.
Si Isabel ay halos nakasabit sa braso ng kanyang ina at nanginginig ang kanyang mga binti habang paakyat sila sa hagdanan ng istasyon. Bumukas ang pinto ng investigation unit. Umupo si Isabel sa isang silya. Sa tapat niya ay ang investigador na nakatalaga sa kaso, si Detective Leo de Guzman, 45 taong gulang, isang veteranong pulis na may 20 taong karanasan. Tiningnan ni de Guzman si Isabel at pinindot ang record button ng kanyang voice recorder. Nagsalita si Isabel, "Noong panahon ng deployment, ginahasa ako ng aming kapitan. Nanginginig ang kanyang boses at mahigpit na nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod na lumitaw ang mga ugat sa likod ng kanyang mga kamay." Tinanong ni de Guzman ang eksaktong petsa at oras, ngunit hindi matukoy ni Isabel. Sa kalagitnaan ng kanyang salaysay, 3 beses siyang nahirapang huminga at napahawak sa kanyang dibdib na naging dahilan ng pansamantalang paghinto ng interogasyon. Nakikinig si de Guzman sa kanyang salaysay at hindi tumigil ang kanyang panulat. Ang espesyal na kapaligiran ng overseas deployment, ang ugnayan ng kapangyarihan sa pagitan ng kapitan at miyembro, ang kampong hiwalay sa labas ng mundo, hindi ito isang ordinaryong kaso. Nang hapong iyon, nagpadala si de Guzman ng opisyal na sulat sa headquarters ng SRU, humihiling ng listahan ng distribusyon ng tulugan, mga ulat ng kilos ng mga miyembro, mga record ng paggamit ng kagamitang pangkomunikasyon, at lahat ng administratibong dokumento sa panahon ng deployment. Ang nakatanggap ng sulat ay ang logistics head na si Benitez. Matagal niyang tinitigan ang sulat, ngunit hindi nagbigay ng mga datos. Ginamit niya ang dahilan na ang mga datos ng overseas deployment ay classified internal information at pinatagal niya ito ng 2 linggo. Sa loob ng 2 linggong iyon, may nangyari. Tinawagan ng HR head na si Torres si Captain Vargas at sinabi sa kanya na iniimbestigahan ng pulisya ang mga record ng deployment. Nang maglaon sa imbestigasyon, palaging itinanggi ni Torres na ginawa niya ang tawag na iyon. Makalipas ang 2 linggo, sa wakas ay naipadala ang mga datos sa Special Investigation Team. Ang unang binuklat ni de Guzman ay ang listahan ng distribusyon ng tulugan. Nakasaad doon na si Isabel Reyes ay kasama sa isang kuwartong para sa 2 kasama ang interpreter na si Linda Santos. Ito ay ganap na salungat sa salaysay ni Isabel na mag-isa siyang tumira sa isang single container van. Ang dokumentong ito pa lamang ay nagpabara na sa buong imbestigasyon. Kung walang pagkakataon si Isabel na mapag-isa, ang mismong kapaligiran para sa krimen ay hindi umiiral. Ang imbestigasyon ay natigil sa simula pa lang. Kusang loob na nagbigay ng salaysay si Captain Vargas. Nakasuot siya ng plansadong suit nang pumasok sa interrogation room. Ang kanyang postura habang nakaupo sa silya ay tuwid at ang kanyang boses ay kalmado. Tinanong siya ni de Guzman kung mayroon siyang anumang pribadong pakikipag-ugnayan kay Isabel bukod sa trabaho. Umiling si Captain Vargas. Wala talaga. Bukod sa mga kinakailangang usapan sa trabaho, hindi ko siya kailanman nakausap ng pribado. Pagkatapos, nagbigay si Captain Vargas ng isang mahalagang pahayag. Sa panahon ng insidente, siya mismo ay nasa isang gabi-gabing joint meeting kasama ang mga opisyal ng United Nations na nakaistasyon doon. Ang Special Investigation Team ay nagpadala ng request sa lokal na opisina ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UN-OCHA, para sa beripikasyon. Ilang araw pagkaraan, nakatanggap sila ng tugon na nagsasabing totoo ngang nagsagawa sila ng ilang gabi-gabing konsultasyon kasama ang kapitan ng rescue team ng Pilipinas. Ito ay tila isang hindi matututulang alibi. Sunod na ipinatawag ng Special Investigation Team ang natitirang miyembro para sa individual na investigasyon. Ang resulta ay pare-pareho. Walang sinuman ang nakakita ng anumang di pangkaraniwan sa pagitan ng kapitan at ni Isabel. Idinagdag pa ng Vice Captain na si Cruz na sa katunayan, inaalagaan pa raw ng kapitan si Isabel at nais pa siyang bigyan ng exemption sa mahirap na nighttime rescue. Ito ay isang testimonya na lubhang pabor kay Captain Vargas.
Ang katotohanan ito ay ipinagsabuatan ni Captain Vargas ng maaga at ito ay nabunyag lamang matagal na panahon pagkatapos. At ang baguhang miyembro na si Marco Bonifacio, ang kaisa-isang nakarinig ng tunog noong gabing iyon, ay nakatanggap ng isang tawag noong gabi bago ang kanyang investigasyon. Si Captain Vargas ang tumawag. Ang tawag ay tumagal ng 7 minuto. Kinabukasan, sa harap ng mga pulis, sinabi ni Marco, "Wala akong napansing anumang kakaiba sa kampo." Hindi kinuha ng Special Investigation Team noon ang call records ni Marco. Ang 7 minutong tawag na iyon ay nawala na lang na parang bula. May isa pang mas malalang problema, ang mismong lugar ng krimen ay nawala na. Ang base camp ng rescue team sa Pilipinas ay ganap na binuwag ng lokal na militar 2 araw pagkatapos ng misyon. Ang mga container, tolda at generator ay lahat tinanggal at isang maputik na lote na lamang ang natira. Humingi sila ng tulong sa lokal na pulisya sa Pilipinas, ngunit malamig ang naging tugon. Hirap silang mag-exercise ng jurisdiksyon sa isang insidente sa pagitan ng mga dayuhang rescue worker na nangyari sa kanilang teritoryo. Ang daan upang makakuha ng pisikal na ebidensya mula sa lugar ng krimen ay ganap na naputol. Ang tenging natira sa Rapi NJ Special Investigation Team ay ang medical record ni Isabel mula sa OB-GYN, ang diagnosis NJ Post-Traumatic Stress Disorder PTSD, at ang mga buod ng kanyang psychological counseling. Ang mga dokumentong ito ay isinumite bilang circumstantial evidence, ngunit ang legal team ni Captain Vargas ay hindi basta-basta. Sila ang pinakamahuhusay na criminal lawyers sa bansa. Isang defense team na binubuo ng 3 dekalibreng abogado ang nagsumite ng isang 30 pahinang legal opinion sa nag-aasikasong piskal na nagsasabing ang pagbubuntis lamang ay hindi nagpapatunay ng krimen ng isang partikular na tao at ang salaysay ng biktima ay kulang sa pagiging tiyak at pagkakapare-pareho. Ang nag-aasikasong piskal ay gumawa ng parehong hatol. Walang pisikal na ebidensya, walang saksi. Sinasabing sa isang internal meeting sa piskalya, isang senior na piskal ang nagsabi, ang pagpapatunay sa isang kaso ng overseas deployment ay halos imposible. Huwag nang pilitin. Noong Enero 2017, 4 na buwan matapos ang pagsasampa ng reklamo, naglabas ang piskalya ng desisyon na hindi kasuhan si Captain Vargas dahil sa kakulangan ng ebidensya. Narinig ni Isabel ang balitang ito sa pamamagitan ng telepono habang nasa pasilyo ng OB-GYN clinic. Ang kamay niyang may hawak ng telepono ay nanghina at bumagsak, napaluhod siya sa gitna ng pasilyo. Ang mga buntis sa paligid niya ay nagulat at napatingin sa kanya, ngunit tila wala siyang nakikita, nakatitig lamang sa sahig. Pagkatapos maputol ang tawag, agad na tumawag si Sonia sa Public Service Center ng Piskalya, sumisigaw, hindi sa walang ebidensya, kayo ang hindi naghahanap ng ebidensya. Ang tanging narinig niya sa kabilang linya ay isang automated voice na nagbibigay gabay sa proseso ng apela. Ang balita ng pagbasura sa kaso ay mabilis na kumalat sa loob ng SRU. Ngumiti si Captain Vargas sa harap ng kanyang mga kasamahan at sinabi, nakakapagod talaga itong walang basehang akusasyon na ito. Sa isang internal meeting, nagsalita ang logistics head na si Benitez, dapat nating seryosohang magsampa ng legal na aksyon laban sa dating miyembro na si Isabel para sa paninira sa reputasyon ng organisasyon. Sa araw ding iyon, binuksan ng HR head na si Torres ang personnel file ni Isabel at idinagdag ang isang internal code na nagmamarka sa kanya bilang priority for dismissal. Nakatanggap si Isabel ng tulong mula sa isang abogado at naghanda na mag-apela sa desisyon na hindi pagsasampa ng kaso. Ngunit ang abogadong itinalaga sa kanya ay hindi pa nakahawak ng kaso ng sexual assault sa overseas deployment. Tapat niyang sinabi kay Isabel, sa totoo lang, napakahirap na muling buksan ang investigasyon ng kaso. Ang huling legal na depensa ni Isabel ay nagsimula na ring gumuho. Sa panahong ito, iisa lamang ang taong nanatili sa tabi ni Isabel, ang kanyang kaibigan sa kolehiyo na si Maria Santos. Tuwing linggo,
Ang 29 taong gulang na si Maria ay pumupunta sa apartment ni Isabel, dala ang kanyang mga lutong ulam, tinutulungan siyang mag-schedule ng appointment sa ospital, at pagkatapos ay uupo sa harap ni Isabel na hindi kumakain at tahimik na maghihintay ng isang oras. Isang araw, habang natutulog si Isabel sa sahig ng sala, tahimik na kinuha ni Maria ang medical certificate mula sa OB-GYN at mga record ng psychological counseling sa mesa at kinunan ito ng litrato gamit ang kanyang telepono, isa-isa. Pagkatapos ay inayos niya ito ayon sa petsa at in-upload sa kanyang personal cloud drive. Hindi alam ni Maria kung kailan magagamit ang mga litratong ito. Naramdaman lamang niya na kailangan niyang itago ang mga ito. Lumipas ang taglamig ng 2017. Unti-unting lumalaki ang tiyan ni Isabel, ngunit tila hindi alam ng mundo ang tungkol sa insidenteng ito. Si Captain Vargas naman ay nagsimula ng magplano para sa susunod na overseas deployment mission. Noong Marso 2017, nakatanggap si Isabel ng isang opisyal na sulat mula sa HR head ng SRU na si Torres, isang voluntary resignation suggestion letter. Matapos basahin, itinupi niya ang sulat at inilagay sa drawer. Ilang araw pagkaraan, pumirma siya sa resignation form. Ang lahat ng kanyang record sa SRU ay binura. Lumipat si Isabel at ang kanyang ina sa isang liblib na lugar sa labas ng Metro Manila sa isang semi-basement na apartment na may upa na 7,000 kada buwan. Ang sikat ng araw ay bahagya lamang nakakapasok sa pagitan ng 2:00 at 4:00 ng hapon. Tuwing umuulan, laging may tumatagas na tubig sa harap ng pasukan. Sa bahay na ito, hinintay ni Isabel ang kanyang due date. Noong Marso 14, 2017, sa delivery room ng isang pampublikong ospital, isinilang ni Isabel ang isang 2.8 kilong sanggol na lalaki. Binalot ng nurse ang sanggol sa isang tuwalya at inilagay sa kanyang dibdib. Tiningnan ni Isabel ang mukha ng bata sa loob ng 3 segundo, pagkatapos ay tumingala sa kanyang ina at sinabi, "Ma, walang kasalanan ang batang ito." Hindi nagsalita si Sonia, marahan lamang na inilagay ang kanyang kamay sa noo ng kanyang anak. Pinangalanan ni Isabel ang bata na Junjun. Pagkatapos manganak, tinanong ni Sonia ang nurse kung maaari bang i-preserve ang umbilical cord blood. Narinig niya ito mula sa isang ale sa katabing pwesto sa palengke kung saan siya nagtatrabaho, na kung magkakaroon ng malubhang sakit ang bata sa hinaharap, magagamit ang cord blood. Ang bayad sa preservation ay 10,000 kada taon. Nagpasya si Sonia na mag-ipon ng dagdag na 1,000 bawat buwan mula sa kanyang sahod sa palengke. Noong araw na iyon, pinirmahan niya ang application form para sa cryopreservation sa isang pribadong cord blood bank. Nang gabing lumabas sila sa ospital sa ika-5 palapag ng isang lying-in center, itinulak ang emergency exit door patungo sa rooftop. Lumabas si Isabel na nakatsinelas, tumayo sa gilid ng pader at ipinatong ang 2 kamay sa rehas. Hinahangin ng malamig na hangin ng Marso ang kanyang damit pasyente. Nanatili siyang nakatayo doon ng 20 minuto, hindi gumagalaw. Napansin ng nurse na naka-duty sa gabi na bukas ang pinto ng rooftop, kaya tumakbo siya paakyat sa hagdanan at nakita ang likod ni Isabel na nakatayo sa gilid ng pader. Hindi siya tumakbo. Bagkus ay dahan-dahang lumapit at hinawakan ang braso ni Isabel. Hindi pumiglas si Isabel. Dinala siya ng nurse sa isang ligtas na lugar at agad na pinapirmahan ang emergency admission form para sa isang psychiatric facility. Nagsisimula ang araw ni Sonia tuwing 4:00 ng madaling araw. Pagdating ng mga truck ng gulay sa kalapit na bagsakan, siya ang nagbubuhat ng 20 kilong mga kahon ng gulay mula sa truck patungo sa iba't ibang pwesto. Sa isang araw, nagbubuhat siya ng 20 hanggang 30 kahon para kumita ng 200. Ang perang ito ay para sa gatas ni Junjun, pambayad sa gamot ni Isabel, at ang natitira ay sapat lamang para sa upa. Tinatanong siya ng mga tindera sa palengke kung bakit hindi nila nakikita ang kanyang anak. Lagi niyang sinasagot, may sakit siya, nagpapahinga. Bukod doon, wala na siyang ibang sinasabi. Tuwing weekend, dumarating si Maria.
Habang nakakonfine si Isabel, tinutulungan niyang i-record ang mga petsa ng bakuna ni Junjun. Kapag naubos ang gatas, siya na mismo ang bumibili at nagdadala. Nagrereklamo ang asawa ni Maria sa tuwing umaalis ito tuwing weekend, ngunit sinasabi lang niya sa kanyang asawa, "Parang mamamatay na ang kaibigan ko ngayon, magtiis ka muna." Pabago-bago ang kalagayan ni Isabel, paulit-ulit na naoospital at nadidischarge. Minsan, wala siyang lakas kahit na para kargahin si Junjun na umiiyak. Sa mga araw na iyon, si Sonia, pagkatapos ng trabaho sa palengke, suot pa rin ang kanyang apron na may putik, ang siyang nagpapatulog sa bata. Noong taglagas ng taong iyon, sa auditorium ng DRRMO, ginanap ang taunang Rescue Hero Awards. Ang pangalan ng nagwagi ay malakas na inanunsyo, Captain David Vargas, bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa sa disaster relief sa Pilipinas. Umakyat si Captain Vargas sa entablado at itinaas ang tropeo. Ang mga flash ng media ay walang tigil na kumukuha ng litrato ng kanyang maningning na ngiti. Ang oras ng seremonya ay 3:00 ng hapon. Sa parehong oras, si Isabel ay nasa isang psychiatric ward. Tinatanggap ang kanyang gamot para sa hapon mula sa nurse at nilulunok ang 3 tableta kasama ng tubig. At sa parehong oras, si Sonia ay nasa bagsakan, binubuhat ang huling kahon ng gulay para sa araw na iyon. Ang kanyang magaspang na kamay ay may mga bagong pulang gasgas. Ang litrato ni Captain Vargas na nanalo ng parangal ay inilathala sa opisyal na website ng DRRMO at sa social pages ng mga pangunahing pahayagan. Sa ilalim ng ulat, may kalakip na isang liham ng pasasalamat na sinasabing mula sa isang lokal na residente ng Pilipinas. Nakita ni Maria ang ulat na ito online. Matagal niyang tinitigan ang screen, nag-aalangan kung ipapakita ba ito kay Isabel. Sa huli, isinara niya ang bintana at ibinalik ang kanyang telepono sa bulsa, ngunit kinuha niya pa rin ang isang screenshot at isinave ito kasama ng petsa sa kanyang cloud drive. Ang pagkapanalo ni Captain Vargas ay nagdulot ng selebrasyon sa loob ng SRU. Ang logistics head na si Benitez ay personal na sumulat ng ulat ng kanyang mga nagawa. Habang ginagawa ito, may isa pa siyang ginawa. Inilipat niya ang lahat ng kaugnay na dokumento mula sa panahon ng deployment, ang mga record ng distribusyon ng tulugan, ulat ng kilos ng mga miyembro, record ng operasyon ng generator sa kanyang personal na external hard drive. Pagkatapos, binura niya ang mga orihinal na file sa central server ng SRU. Ginawa niya ang trabahong ito sa 2 yugto. Ang administrative access sa server ay ibinigay ng HR head na si Torres. Ang operasyong ito na pinangalan ng Archiving of Confidential Documents ay hindi kinuwestiyon ng sinuman. Noong tagsibol ng 2018, isang reporter ang nakaamoy sa kuwentong ito. Siya si Miguel Castro, 23 taong gulang, isang reporter para sa isang lokal na online media outlet. Naghanda siya ng isang 3,000 salitang ulat na may pamagat na Sexual Assault Scandal Rocks Overseas Deployment Rescue Team. Ipinasa niya ang artikulo sa kanyang editorial department at naghintay na mailathala. Ngunit bago ang araw ng publikasyon, isang fax mula sa Public Relations Office ng DRRMO ang dumating sa editorial department. Sinasabi nito na ang ulat ay naglalaman ng mga malisyosong akusasyon at kung ipipilit itong ilathala, magsasagawa sila ng legal na aksyon. Nagpasya ang editor-in-chief na ipagpaliban ang publikasyon, ngunit hindi sumuko si Miguel. Inilagay niya ang lahat ng kanyang mga tala sa panayam, mga kopya ng datos na nakuha niya mula kay Isabel at ang opisyal na sulat mula sa DRRMO sa isang sobre. Isinara ito at ikinandado sa kanyang personal na safety deposit box. Nagdikit siya ng isang maliit na sticky note sa safety deposit box. Sa paglipas ng panahon, ang mga miyembro ng deployment team noon ay nagkahiwa-hiwalay na. Ang vice captain na si Cruz ay inilipat sa isang fire station sa Timog. Si JP ay lumipat sa isang pribadong disaster consulting firm. Tanging si Marco Bonifacio ang nanatili. Pagbalik niya sa kanyang hometown fire station, hindi siya makatulog gabi-gabi. Insomnia, pagkabalisa at hirap sa paghinga ang naging sintomas niya.
Nagsimula siyang regular na sumailalim sa psychological counseling. Ang kanyang counseling records ay laging nagsasabi ng parehong bagay. Hindi ko alam kung tama ba na narinig ko ang tunog noong gabing iyon, pero hindi ko pinuntahan para tingnan. Noong unang bahagi ng 2019, si Captain Vargas ay na-promote bilang pinuno ng bagong tatag na International Cooperation Division. Sa huling bahagi ng taon, isang bagong babaeng miyembro, ang batipot petisyon taong gulang na si Ana Cruz, ang itinalaga sa kanyang dibisyon. Noong Disyembre ng taong iyon, pinangunahan ni Captain Vargas ang isang team na pumunta sa gitnang Pilipinas para tumulong sa relief operations para sa isang bagyo, kasama si Ana Cruz. Gayunpaman, hindi nagtagal, pagkatapos ng deployment, nag-file si Ana ng transfer request dahil sa health reasons. 2 taon na si Junjun, ang anak ni Isabel. Isang araw, habang nasa kandungan ni Sonia, malinaw na binigkas niya ang kanyang unang salita, Mama. Noong araw na iyon, sa unang pagkakataon mula nang ma-discharge mula sa psychiatric facility, personal na binuhat ni Isabel ang kanyang anak. Tiningnan niya ang mga mata ni Junjun at sinabi sa mahinang boses, Protektahan ka ni Mama habang buhay. Sa kusina, narinig ni Sonia ang boses ng kanyang anak sa gitna ng tunog ng umaagos na tubig. Huminto ang kanyang kamay, hinayaang tumulo ang tubig mula sa gripo at matagal na nanatiling nakatayo. Tuluyan nang kinalimutan ng mundo ang insidenteng ito. Naging isang kaso itong nakatago sa ilalim ng file number na nakabaon sa kaibuturan ng pulisya. Ang katotohanan ay nagkalat sa bakanting lote sa Pilipinas na binuwag na sa mga naburang server logs, sa external hard drive ni Benitez at sa mga gabing hindi makatulog ni Marco. Ang orasan ng Statute of Limitations ay patuloy na tumatakbo araw-araw papalapit sa taong 2026. Noong Oktubre 2021, tumunog ang alarma sa fire station ng Cebu City. Isang sunog ang sumiklab sa isang residential house. Isinuot ni Marco Bonifacio ang kanyang fire suit at sumakay sa fire truck. Pagdating sa lugar, makapal na itim na usok ang lumalabas sa bintana ng ikalawang palapag. Tila nagsimula ang sunog sa sala sa unang palapag at ayon sa ulat, may isang bata na natrap sa ikalawang palapag. Nagboluntaryo si Marco, isinuot ang kanyang oxygen mask at tumakbo paakyat sa hagdan. Sinipa niya ang pinto ng ikalawang palapag. Sa gitna ng makapal na usok, nakita niya ang isang maliit na anyo na nakabaluktot sa ilalim ng kama, isang 5 taong gulang na batang lalaki. Binuhat ni Marco ang bata, binalot ito sa isang fire blanket at tumakbo pababa sa hagdan. Paglabas, inilagay niya ang bata sa isang stretcher at isinuot dito ang oxygen mask. Umubo ng ilang beses ang bata at iminulat ang kanyang mga mata. Tinitigan ni Marco ang mga matang iyon. 5 taon. Kung ipinanganak noong 2017, eksaktong 5 taon na siya. Parehong edad ng anak ni Isabel na si Junjun. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Marco nang hindi mapigilan. 5 taon na ang nakalipas, ang mahinang tunog at maikling sigaw na narinig niya sa gitna ng malakas na ulan ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Napaupo siya sa aspalto sa tabi ng stretcher. Tumakbo ang kanyang mga kasamahan para tulungan siyang tumayo, ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig sa loob ng 30 minuto. Nang gabing iyon, agarang nag-book si Marco ng appointment sa isang psychotherapist. Habang nakaupo sa upuan ng therapist, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod. Tiningnan niya ang therapist at sinabi, Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Kailangan kong sabihin lahat ng alam ko. Sinabi sa kanya ng therapist na sa ilalim ng Whistleblower Protection Act, maaari siyang makakuha ng legal na proteksyon at binigyan siya ng contact information ng isang civic group sa Maynila, ang Center for Whistleblower Protection. Ilang araw pagkaraan, ang project officer ng center na si Hana Kang ay personal na sumakay ng eroplano patungong Cebu. Nagkita sila ni Marco sa isang coffee shop. Ang kanilang pag-uusap ay tumagal ng 3 oras. Matapos pakinggan ang kwento ni Marco, binalangkas ni Hana ang ilang mahahalagang punto. Una, noong gabi ng insidente, sa gitna ng malakas na ulan at brownout,
Nakarinig siya ng hindi pangkaraniwang tunog mula sa direksyon ng container van ni Isabel. Pangalawa, bago magsimula ang investigasyon ng pulisya, tinawagan siya ni Captain Vargas at sinabihan na sabihing wala siyang nakita o narinig. Pangatlo, ang opisyal na listahan ng distribusyon ng tulugan ay hindi tumutugma sa aktwal na arrangement. Napagtanto ni Hana na ang bigat ng kasong ito ay hindi niya kayang hawakan mag-isa. Kinontak niya ang isang kaibigan na freelance reporter para sa independent media outlet na Ang Katotohanan Ngayon, si Miguel Castro. Ang parehong reporter na hindi nakapag-publish ng kanyang ulat 3 taon na ang nakalipas dahil sa pressure mula sa DRRMO. Pagkatanggap ng tawag, agad na umuwi si Miguel, binuksan ang kanyang personal na safety deposit box at inilabas ang file ng panayam na nakatago sa loob ng 3 taon. Ipinatong niya ito sa mesa. Pinagsama niya ang tapat na pag-amin ni Marco sa kanyang orihinal na mga tala sa panayam at nagplano ng isang 3-part in-depth report. Kasabay nito, sa pamamagitan ni Hana, kinontak niya si Isabel. Ang unang reaksyon ni Isabel ay tumanggi. Ayaw na niyang muling buksan ang sugat. Sa loob ng 5 taon, hirap niyang nakamit ang isang normal na buhay. Natatakot siyang muling mahulog sa bangin na iyon. Sa pagkakataong ito, si Maria ang kumilos. Binuksan niya ang kanyang cloud drive at ipinakita ang mga nakatagong file. Ang medical certificate ni Isabel, mga record ng psychological counseling, at ang screenshot ng ulat noong taglagas ng 2017 kung saan nakangiti ng malapad si Captain Vargas habang tinatanggap ang Rescue Hero Award. Inilatag ni Maria ang mga datos na ito sa harap ni Isabel at sinabi lamang, ang taong ito ay nagdadala pa rin ng mga babaeng miyembro sa mga misyon sa ibang bansa ngayon. Matagal na tinitigan ni Isabel ang nakangiting mukha ni Captain Vargas sa screenshot, hindi nagsasalita. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin makapagpasya si Isabel. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan si Sonia sa kusina, lumapit siya at umupo sa tabi ng kanyang anak, hinawakan ang kanyang kamay. Anak, paglaki ni Junjun, magtatanong siya kung sino ang tatay niya. Sa oras na iyon siguradong magsisisi tayo, magsisisi na hindi tayo lumaban para sa ating sarili. Kinabukasan, pumunta si Isabel sa Center for Wildblower Protection at pumirma sa isang petisyon para sa muling pagbubukas ng investigasyon. Nagsimulang maghanap ng karagdagang ebidensya ang reporting team. Ang unang hinanap ni Hana ay ang interpreter sa Pilipinas, si Linda Santos. Nalaman niyang nagtatrabaho na si Linda sa isang travel agency sa Maynila kaya personal siyang lumipad doon. Nang makita si Linda, nakakuha siya ng isang mahalagang testimonya. Noon, ang kapitan mula sa Pilipinas ay personal na nag-utos sa kanya na ilipat ang tulugan ng babaeng miyembro sa isang hiwalay na container van sa labas ng kampo. At ang utos na ito ay ibinigay sa pamamagitan ng isang pribadong messaging app, hindi sa opisyal na channel. Tinanong ni Hana kung naitago pa ba ang record ng pag-uusap na iyon. Umiling si Linda at sinabing nasira na ang teleponong iyon noong 2018 at naibenta sa isang second-hand phone shop sa Maynila. Nahanap ni Hana ang tindahan, ngunit nakakadismaya ang sagot. Matagal nang binuwag ang telepono at naibenta na nang hiwalay ang motherboard. Imposible nang i-recover ang data. Isa na namang lead ang nawala, ngunit ang testimonya ni Linda mismo ay nagpapatunay na sinadya ni Captain Vargas na ilipat ang tulugan ni Isabel. Natapos ang unang in-depth report ni Miguel. Ang pamagat ay Ang Tahimik na Kampo, isang katotohanang hindi na nakabalik. Sa sandaling inilathala ito online, nagdulot ito ng malawakang reaksyon. Sa loob ng 24 oras, umabot sa mahigit 2.8 milyong views. Ang SRU sexual assault ay naging numero 1 trending topic sa mga search engine. Ang petisyon na humihiling ng muling pagbubukas ng investigasyon ay lumagpas sa 200,000 lagda sa loob ng 2 araw. Personal na nag-utos ang hepe ng pambansang pulisya na bumuo ng isang special investigation team para muling buksan ang investigasyon. Hindi nagtagal pagkatapos mailathala ang ulat, nakatanggap si Miguel ng isang anonymous na mensahe sa kanyang encrypted messaging app. Mula ito kay Ana Cruz,
Ang babaeng miyembro na itinalaga sa dibisyon ni Captain Vargas noong 2019 at nag-transfer pagkatapos ng 6 na buwan. Sinabi niya kay Miguel na noong Disyembre 2019, habang nasa relief operations para sa bagyo sa Pilipinas, ginawa rin sa kanya ni Captain Vargas ang parehong bagay. Dahil bumalik noon ang kanyang kasama sa kwarto, hindi nagtagumpay ang masamang balak nito. Bumuo ng Special Investigation Team ang PNP. Ang muling naatasang humawak sa kaso ay si Detective Leo de Guzman. 5 taon na ang nakalipas, wala siyang nagawa kundi panoorin na mabasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito palalampasin. Una, kinontrata ng Special Investigation Team ang pinakamahusay na digital forensics company sa bansa, ang K-Forensics, sa pag-asang ma-recover ang data mula sa mga messaging app sa mga lokal na SIM card ng Pilipinas na ginamit ng mga miyembro noon. Ang chief analyst na si Henry Zhang ay nagbigay ng isang posibilidad. Ang data na binura 5 taon na ang nakalipas ay maaaring may bahagi pang natitira sa cloud backup server ng kumpanya ng telekomunikasyon sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng International Legal Assistance, sinimulan ang proseso ng paghiling ng data mula sa mga autoridad sa Pilipinas. Ngunit ang prosesong ito lamang ay inaasahang aabutin ng hindi bababa sa 3 buwan. Alam ni Captain Vargas ang lahat ng ito. Sa araw na inilathala ang ulat, agad niyang ginawang pribado ang lahat ng kanyang social media accounts at kumuha ng isang dekalibreng criminal lawyer na may 30 taong karanasan. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng encrypted messaging app kay Benitez, kinukumpirma kung ligtas pa ba ang external hard drive na naglalaman ng mga inilipat na file. Kinuha ni Benitez ang hard drive mula sa isang double-layered safe sa kanyang study, ikinonekta ito sa power, at kinumpirmang lahat ng file ay buo. Hindi niya ito sinira dahil alam niyang kung babagsak si Captain Vargas, damay din siya. Ilang araw pagkaraan, nagpadala si Captain Vargas ng isa pang mensahe, nagbabanta, kung mahuli ako, sasabihin kong ikaw ang nag-utos sa akin na burahin ang data sa server. Hindi maaring itapon ni Benitez ang hard drive na ito at hindi rin siya maaaring ganap na humiwalay kay Captain Vargas. Ang hard drive na ito ang kanyang huling alas laban sa posibleng pagtataksil ni Vargas. Isang hapon noong huling bahagi ng 2021, binuksan ni Isabel ang pinto ng kanilang bahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak na si Junjun at naglakad papunta sa parke sa harap ng kanilang bahay. Habang pinapanood ang kanyang anak na naglalaro sa slide, umupo siya sa tabi ni Maria sa isang bench. Tahimik nilang pinanood ang bata, walang nagsasalita. Nang bumukas ang bakal na pinto ng basement-level forensics lab, sumalubong ang malamig na hangin na may halong amoy ng disinfektante at plastic. Pumirma ang team leader ng K-Forensics na si Henry Zhang sa logbook, isinulat ang oras at isinuot ang kanyang latex gloves hanggang sa pulso. Sa ibabaw ng work table may 3 silver-colored anti-static bags. Nasa loob nito ang mga SIM card data na ipinadala mula sa kumpanya sa Pilipinas sa pamamagitan ng International Legal Assistance. Maingat na ginupit ni Henry Zhang ang seal gamit ang medical scissors, kinuha ang micro SD adapter card sa loob gamit ang sipit at isinaksak sa card reader. Sa mahinang ilaw, dahan-dahang umuusad ang progress bar ng recovery program, ang mga tala ng 47 mensahe mula sa messaging app na ipinadala mula sa prepaid card ni Captain Vargas sa Pilipinas mula Setyembre hanggang Oktubre 2016 ay nagsimulang lumitaw ng paisa-isa sa screen. Sa 47 mensahe, disang binura, isa-isang minarkahan ni Henry Zhang ang mga ito gamit ang mouse at nag-utos ng priority recovery. Nang lumitaw ang unang na-recover na mensahe, titik bawat titik sa screen, huminto ang kanyang daliri sa mouse. Oras, 2:14 a.m., Setyembre 15, 2016. Ito ay isang mensahe mula kay Captain Vargas para kay Benitez. Burahin mo sa listahan ng tulugan ang record na nasa hiwalay na container si Isabel. Ibalik mo sa dati na kasama niya ang interpreter na si Linda sa kwartong para sa 2. Pinindot niya ang enter.
lumabas ang pangalawang mensahe. Oras, 3:07 a.m. sa parehong araw. Isang direktang mensahe mula kay Captain Vargas para kay Isabel. Pumayag ka sa nangyari kagabi. Subukan mong magsalita kahit isang salita, sisiguraduhin kong matatanggal ka sa SRU. In-input ni Henry Zhang ang coordinates ng base station kung saan nagmula ang dalawang mensahe sa isang map program. Lumabas sa resulta na pareho silang nagmula sa iisang cell tower sa loob ng 30 metrong radius ng base camp sa Luzon. Agad niyang inprint ang lahat ng ulat at tinawagan si Detective De Guzman ng Special Investigation Team. Sa loob ng 3 minuto, dumating si De Guzman sa basement lab. 3 beses niyang binasa ang mga mensahe sa screen, pagkatapos ay kinuha ang ulat at sinabi kay Henry Zhang, siguraduhing makumpleto ang hash value authentication process para sa data na ito. Nang hapong iyon, dinala ni De Guzman ang ulat na ito, kasama ang mga salaysay ni na Isabel at ng pangalawang biktima na si Ana Cruz sa piskalya upang muling mag-apply para sa isang DNA collection order laban kay Captain Vargas. 4 na araw pagkaraan, Biyernes ng hapon, dumating ang notice of rejection mula sa korte sa pamamagitan ng fax. Ang mga text message records lamang ay hindi sapat para direktang patunayan ang suspetsa ng sexual crime. Hawak ni De Guzman ang manipis na papel ng fax at bahagyang nanginginig ang kanyang kanang kamay. Nang gabing iyon, nakarating ang balita sa reporter na si Miguel Castro. Agad niyang ginawang ang na-recover na utos sa madaling araw ang pamagat ng kanyang pangalawang in-depth report, isinulat ang buong proseso at inilathala ito online ng 9:00 ng gabi. 6 na oras matapos ang publikasyon, lumagpas sa 1.8 milyong views ang ulat. Ang SRU message recovery ay umakyat sa numero 1 trending topic. Kinabukasan, tinitigan ni Captain Vargas ang kanyang nakangiting mukha sa front page ng pahayagan mula sa kanyang award-winning na larawan. Agad siyang gumawa ng 2 tawag sa kanyang abogado. Ang isa ay para pag-usapan kung paano kuwestiyunin ang ebidensya ng mga mensahe at ang isa pa ay para itanong kung gaano katagal bago maaprubahan ang isang hold departure order. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang kanyang computer at nag-book ng isang one-way ticket patungong Phnom Penh, Cambodia para sa susunod na Martes. Nang hapong iyon, sa isang eskinita, nakipagkita siya kay Benitez at kinuha ang external hard drive na naglalaman ng mga orihinal na file. Si Benitez ay tumango at nangakong mananatiling tahimik, ngunit pagtalikod niya at pagpasok sa istasyon ng MRT, pinindot niya ang record button sa kanyang telepono na nasa kanyang bulsa. Makalipas ang isang araw, sa online public participation platform ng Malacanang, lumagpas sa 120,000 ang mga pumirma sa isang petisyon na humihiling ng isang special law para sa mandatory DNA collection. Nagpatawag din ng press conference ang isang mambabatas, inanunsyo na magsusulong siya ng mga amyenda sa anti-rape law para isama ang extraterritorial jurisdiction. Agad na nag-book ng biyahe si Hana Kang para kay Ana Cruz na nakatira sa Davao. Nang gabing iyon, mag-isang sumakay si Ana sa huling biyahe patungong Maynila. Kinabukasan, sa interrogation room ng Special Investigation Team, detalyadong isinalaysay ni Ana ang nangyari noong 2019 sa Pilipinas, kung paano siya inilipat ni Captain Vargas sa isang liblib na tulugan, pumasok sa kanyang kuwarto sa kalaliman ng gabi na may masamang balak at nang siya ay lumaban at hindi nagtagumpay, ginamit nito ang dahilan na hindi makapag-adjust para pauwiin siya ng maaga. Pinagtabi ni De Guzman ang mga salaysay ng 2 biktima at minarkahan ang parehong-parehong pattern ng krimen, isolation, late-night approach at post-incident retaliation. Dinala niya ang pattern analysis report na ito, ang na-recover na message at base station coordinates at ang kumpletong salaysay ng 2 biktima sa piskalya para sa pangatlong beses na pag-apply ng DNA collection order. Sa pagkakataong ito, ang kapal ng file ay 3 beses na mas makapal kaysa sa dati. 2 araw pagkaraan, Lunes ng umaga, sa wakas ay inaprubahan ng korte ang DNA collection order laban kay Captain Vargas.
Gayunpaman, sa parehong oras na naging breaking news ang desisyon ng korte, si Captain Vargas ay nasa Ninoy Aquino International Airport na hawak ang kanyang boarding pass para sa flight patungong Phnom Penh at nakalampas na sa immigration. Sa likod niya, sa Flight Information Board ng Departure Hall, kumikislap ang asul na ilaw ng gate number para sa flight patungong Phnom Penh. Nang dumating si De Guzman na may hawak na court order sa bahay ni Captain Vargas, ang natagpuan lamang niya ay ang kanyang litong asawa na nagsasabing umalis ang kanyang mister ilang araw na ang nakalipas para sa isang business trip at hindi na nagparamdam. Humingi si De Guzman ng travel records mula sa Bureau of Immigration at natuklasang lumipad na si Captain Vargas 4 na oras matapos ang desisyon ng korte. Halatang inaasahan na niyang aaprubahan ito ng korte at bumili na ng tiket ng maaga. Agad na nag-issue si De Guzman ng isang all-points bulletin. Nang hapong iyon, sa pamamagitan ng piskalya, nag-apply siya para sa isang red notice mula sa Interpol. Pagdating sa Phnom Penh, naglakbay si Captain Vargas sa lupa mula Cambodia patungong Vietnam at tumakas patungong Laos. Nagpalit siya ng malaking halaga ng US dollar sa lokal na pera at nagtago sa isang murang hotel sa labas ng Vientiane. Samantala, inilathala ang ikatlong ulat ni Miguel, ang nawawalang bayani, ang naiwang ebidensya. Malinaw na sinabi dito na ang orihinal na mga file sa server na binura noon ay malamang na nakatago pa rin sa external hard drive na hawak ni Benitez. Kinabukasan ng madaling araw matapos mailathala ang ulat, dumating si De Guzman na may search warrant at natagpuan ang silver na external hard drive sa safe sa study ni Benitez. Nasa loob nito, hindi binura at kumpletong nakatago ang orihinal na listahan ng distribusyon ng tulugan noong 2016, mga record ng paghinto ng generator, mga tala ng night patrol ng mga miyembro, at ang internal email kung saan inutusan ni Captain Vargas si Torres na baguhin ang mga record. Agad na inaresto ng mga piskal si Benitez sa kasong obstruction of justice at harboring a fugitive. Pagkalabas ng balita, kusang loob na sumuko ang HR head na si Torres at umamin na inutusan siya ni Captain Vargas noon na gamitin ang kanyang administrative access para burahin ang mga file sa server. 10 araw matapos mailabas ang red notice, batay sa impormasyong ibinigay ng Pilipinas, inaresto ng pulisya ng Laos si Captain Vargas sa isang hotel sa labas ng Vientiane. Sa kanyang backpack, bukod sa malaking halaga ng cash, natagpuan din ang isang peking pasaporte ng Cambodia. Sa parehong oras na dinadala si Captain Vargas sa isang detention center sa Laos, sa semi-basement na apartment sa labas ng Metro Manila, hawak ni Isabel ang kamay ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Junjun habang papalabas ng bahay. Ang madilim na ilaw sa pasilyo ay tumama sa kanilang dalawa. Pagka-deport mula sa Laos, si Captain Vargas ay agad na dinala sa isang detention facility sa Maynila pagkalapag. Sinampahan siya ng piskal ng 4 na kaso: rape, grave threat, inducing a person to conceal a crime, at paglabag sa Passport Act. Ang 38 pahinang reklamo ay detalyadong nagsalaysay ng kanyang mga krimen mula 2016 hanggang sa kanyang pagtakas sa ibang bansa noong 2022. Sa unang araw ng paglilitis, may hawak na brown envelope si Isabel. Nasa loob nito ang lahat ng kanyang psychiatric records sa loob ng 6 na taon at ang birth certificate ng kanyang anak na si Junjun. Sa korte, detalyadong ipinaliwanag ng digital forensics expert na si Henry Zhang ang teknikal na proseso ng pag-recover ng mga mensahe. Pagkatapos, iprinisenta ng prosekusyon ang pinakamahalagang ebidensya, ang DNA mula sa umbilical cord blood ni Junjun na ipinreserve ni Isabel noon ay ikinumpara sa DNA mula sa buccal swab na kinuha kay Captain Vargas. Ang resulta ng paternity test ay 99.9998%. Nang basahin ng medical legal officer ang numerong 99.9998%, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Sonia na nakaupo sa unang hilera ng audience. Tahimik na hinawakan ni Maria ang kanyang kamay. Ang abogado ni Captain Vargas ay nag-alok ng 5,000,000 para sa areglo, ngunit tumayo lamang ang abogado ni Isabel at nagsabi, "Ang kliyente ko ay walang intensyon na makipag-areglo." Sa huling pagdinig,
Tumayo si Isabel sa witness stand. Hawak niya ang rehas gamit ang dalawang kamay at sa nanginginig ngunit malinaw na boses, sa loob ng 11 minuto, isinalaysay niya ang lahat mula sa nangyari sa container van noong gabing iyon hanggang sa mga paulit-ulit na bangungot gabi-gabi sa loob ng 6 na taon at ang bigat sa kanyang dibdib sa tuwing tinitingnan niya ang mukha ng kanyang anak. Disyembre 22, araw ng hatol. Hinatulan ng hukom si Captain Vargas ng pagkakakulong, mandatory na pagsusuot ng electronic monitoring device sa loob ng 10 taon pagkatapos ng sentensya at paglalathala ng kanyang personal na impormasyon sa loob ng 10 taon. Ang kasabwat na si Benitez ay hinatulan ng 3 taong pagkakakulong para sa obstruction of justice. Si Torres naman ay hinatulan ng 1 taon at 6 na buwang pagkakakulong na may 3 taong probation para sa perjury. Pagkatapos ng hatol, bumaba si Isabel sa hagdanan ng korte kasama ang kanyang ina at si Maria. Ang mga flash ng kamera ng mga reporter ay parang ulan na bumubuhos. Hindi siya nagsalita, tumawid lamang sa kalsada at sumakay sa luma at puting kotse ng kanyang ina. Nang gabing iyon, sa kanilang semi-basement na bahay, magkatabing umupo si Isabel at ang 5 taong gulang na si Junjun sa hapagkainan, humihigop ng tinolang manok na niluto ng kanyang ina. Tumingala si Junjun sa mukha ng kanyang ina. Hinaplos lamang ni Isabel ang kanyang buhok at muling kinuha ang kanyang kutsara. Sa labas ng maliit na bintana sa tabi nila, ang ilaw mula sa isang poste ay nag-iwan ng isang mahaba at bahagyang anino sa pader ng kusina. 6 na taon, isang panahon kung saan tanging ang mga salitang hindi pinaniniwalaan ay kailangang itago sa puso at tanging sa pagtingin sa natutulog na mukha ng anak tuwing madaling araw nakakahanap ng lakas para magpatuloy. Ang taong tinawag na bayani ay yumuko sa korte. Ang pader ng katahimikan ng isang organisasyon ay sa wakas gumuho sa harap ng konsensya ng isang tao. Hindi nawawala ang katotohanan. Gaano man ito kalalim ibaon, gaano man kalayo takasan, babalik at babalik pa rin ito sa dapat nitong kalagyan. Ang mga kamay ng isang ina na hindi sumuko kahit tinalikuran na sila ng buong mundo ay sa wakas nagtagumpay laban sa mabigat na panahong iyon.